Good morning po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga po at muli tayong mag-aral po ng salita ng Panginoon. At ngayon po tayo ay nasa ika-17 or 17th chapter ng 1 Kings. Kuloobin ng Panginoon matapos natin hanggang chapter 19. At ngayon pong umaga, ang nais ko pong na tignan natin sa tuwing babasahin natin itong 17, 18, 19 is kung ano ang description o biblical description ng lingkod ng Panginoon. So habang babasahin natin ito, isipin nyo, laging lagay sa isip nyo, ano ba ang lingkod ng Panginoon? Ikalawa, ano ang ginagawa ng Diyos sa lingkod ng Panginoon? Okay? Yung relationship ng Diyos at ng lingkod ng Panginoon. So yan po yung ating tutunghayan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita mula sa inyong mga salita ang mga biblical description ng lingkod ng Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi lamang po isang pastor ang maaring tawaging lingkod ng Panginoon, kundi ang bawat isang mananampalataya na naglilingkod sa inyo ay maaari din namin ituring ang aming sarili bilang lingkod ng Panginoon. We believe, Lord, na tinawag mo po ang bawat pastor na naglilingkod po sa inyo. Sila po ay mayroong mga espesyal na katungkulan at posisyon, pananagutan sa inyo, na dapat po namin silang ipanalangin palagi. Nawa, O Diyos, sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong salita, na patuloy din po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, sa inyong personal na kaparaanan. Maraming salamat, Ama. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Chapter 17 po ay inintroduce ang propeta ng Panginoon, si Prophet Elijah o si Prophet Elias. Chapter 17, verse 1, sabi rin, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, sino po yung Ahab? Hari po ng Israel. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. So napaka-tindi ng kanyang babala kay King Ahab. Kung bakit hindi uulan at magkakaroon ng tagtuyot sa mahabang panahon, to be exact, around 3 years, simply because King Ahab is worshiping other God. Dapat silang sumamba sa tunay na Diyos, pero ang sinasamba nila si Baal at yung mga iba pang Diyos-Diyosan katulad ni Asherah. Dahil nga nakapangasawa siya ng babae na nagmula sa ibang nasyon na ang sinasamba nila ay si Baal, na-adapt ngayon ng Israel ang pagsamba kay Baal. Now dahil dito, nagalit si Yahweh kay King Ahab at sa buong Israel dahil sila rin ay pumayag sumamba kay Baal, kaya't binigyan niya ng isang salot sa paraan ng tagtuyot ang bansang Israel. Now ano mapapansin niyo po dito sa unang talata na ating nabasa patungkol sa lingkod ng Panginoon? Sino ang kanyang pinaglilingkuran? Okay. Malinaw naman, di ba? Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. So, ang unang pinaglilingkuran ng tunay na lingkod ng Panginoon, walang iba kundi ang buhay na Diyos. So, kahit na anong sabihin mo, galing siya sa ganitong relihiyon, kung hindi niya pinaglilingkuran ng tunay na Diyos, therefore hindi siya lingkod ng Panginoon. Kahit na ano pang itawag mo sa Kanya, kahit itawag mo pa sa Kanya ay bishop, reverend, minister, kahit anong itawag mo sa taong ito, hindi yon ang magiging sapat na batayan para siya itawaging lingkod ng Panginoon o tunay na lingkod ng Panginoon. It's not about the title. Kung sino yung kanyang, bagkus kung sino yung kanyang sinasamba. So ang tunay na lingkod, sumasamba sa tunay na Diyos. Minsan, kahit na tawagin pa siyang pastor, hindi porke pag ang tawag is pastor, lingkod na ng Panginoon. So kailangan maging mapagmatsyag ka at mapagbantay. It's not the title that supports yung kanyang claim bilang lingkod ng Panginoon.
Ang title po, napakadaling ibigay sa tao. But kung makikita mo sa kanyang buhay, kung sino talaga yung kanyang pinaglilingkuran. So ang tunay na lingkod ng Panginoon ay naglilingkod, walang iba kundi sa buhay ng Diyos. At sabi niya rito, hindi uulan, hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Parang sinasabi dito, no? Parang, siya ba yung may authority? No. This is the message of God. Sinapasabi ni Yahweh. So hanggat hindi sinasabi ng Panginoon kay Prophet Elijah na hindi uulan, therefore hindi uulan. So, the message of the man of God comes from God. So, yung una, pinaglilingkuran niya yung Panginoon. Ikalawa, yung mensahe niya ay nagagaling sa Panginoon. So, hindi po pwede siyang magmensahe ng kung ano-ano lang o yung wala sa Biblia. So, kapag ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay hindi sinusuportahan ng Biblia o wala sa Biblia, therefore, that person is not a man of God. A man of God should speak only from the words of God. Hindi siya pwede magsalita ng iba na o wala sa Biblia. So kahit na gaano kagaling yung mga i-quote natin ng mga theologian or commentary, but if they are not biblical, then they are useless quotations. So again, the man of God serves God and the man of God is limited sa kanyang pananalita pagdating sa salita ng Panginoon, kundi yun lamang nasa Biblia o nasa salita ng Panginoon. And thirdly, meron din ako nakita rito that the man of God rebukes. Di ba? Sinasabi niya yung katotohanan at sinasabi niya yung paghahatol. So tuwing tumatayo po ang lingkod ng Panginoon, meron din po siyang binibitawan na paghahatol mula sa salita ng Panginoon o judgment. We do not have the right to judge. But whenever we speak the word of God or whenever a man of God stands in the front and speaks judgment through the word of God, then we must listen because that judgment does not come from him. It comes from God. Halimbawa, ang sino mang hindi sumampalataya sa Panginoon ay mapapahamak. That is a judgment. Pero hindi yun galing sa Kanya. Galing yun mismo sa salita ng Panginoon at ine-echo niya lang o inuulit niya lang kung anong sinasabi ng Panginoon. So we do not have the right to change or to sugarcoat, or to alter kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. So whatever the Lord Jesus Christ speaks, yun din ang aming sasabihin as man of God. Hindi pwedeng sabihin na kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoon, meron pa namang second chance na purgatorio. No, it does not come from God. At kung ang lingkod, quote-unquote, lingkod ng Panginoon, nagsasalita ng ganon, hindi po siya lingkod ng Panginoon kasi hindi niya sinasabi kung ano ang sinasabi ng Panginoon. So, from verse 1, marami na tayong nakita agad about the man of God. Verse 2. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, ito naman what can you say about God towards the man of God? Ano naman ang masasabi mo sa Diyos patungkol sa kanyang lingkod? Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. May inom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Wow. Alam natin kung anong klaseng ibon ng uwak. Siya po ang pinakamatakaw na ibon. Na kahit po ay yung mga patay na, yung mga laman, di ba kanyang kinakain, wala po siyang itinitira. Now, what can you say about God towards the man of God? Ano masasabi niyo? Anyone? Okay. Ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng pangangailangan ng lingkod ng Panginoon. So bilang lingkod pala ng Panginoon, hindi ka dapat mag-alala kung ano ang iyong kakainin. Di ba? Kasi kung ang uwak ay kayang gamitin ng Panginoon, ay kayang utusan ng Panginoon para pagpalain ang lingkod ng Panginoon, ano pa kaya yung mga anak niya? Di ba? Pero bakit sa panahong ito, bakit uwak ang ginamit ng Panginoon? Well, hindi natin alam, no? Pero pinapakita lang dito yung kung gaano katapat ang Panginoon sa pagpo-provide na kahit uwak pwede niyang gamitin. Carnivores pa yung uwak, di ba?
Sabi niya rito, may inutusan akong mga uwak. So it's not just a random. Raven ba ang uwak sa English? It's not a random uwak na ibibigay ng Panginoon. Pero merong mga specific siyang inutusan na uwak para papuntahin doon sa man of God. At ang sabi niya, yung tubig sa batis na ay maaari mong mainom. So here we can see that God provides the needs. Or God does not forsake. Hindi niya papabayaan yung kanyang lingkod. Okay? So it's very comforting as a man of God na marinig ko ito, no? That God will never forsake me nor leave me because I am a man of God. Now, let's proceed. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga at hapon, may mga uwak. Umaga at hapon. So as a man of God, 2 meals lang, okay ka na dapat. Umaga at hapon. So more than that, na yon? Kalabisan na yun sa'yo. No? Alam niyo po, I'm not a dietitian, pero there is a, yung specialist sa puso? Cardiologist. Merong isang cardiologist, no? Sikat na cardiologist sa US. Na ang sabi niya, that 3 meals a day is not healthy. Yun ang sabi niya. And I can quote here, napanood ko siya sa YouTube. Kung bakit marami tayo mga sakit, simply because of what we eat. We eat too much. So morning and afternoon, then no midnight snack so that your internal organs can rest as you rest. So minsan masarap kumain ng 12:00 ng madaling araw, no? Pupunta ka lang ng cellphone mo, grab food ka lang, no? Burger, cheeseburger lang, saka fries. Sarap na. Pero after you eat, I don't know if you feel healthy or you feel, bloated. So here, we can see, no? Na yung uwak ay magdadala sa kanya ng pagkain, specifically umaga at hapon. Wala siyang midnight snack. So umaga at hapon lang ang ibibigay ng uwak sa kanya. Verse 6. Verse 7. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. So again, okay, wala pong permanent. Walang permanence pagdating sa titirhan mo. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, magtitiwala ka lang talaga sa Kanya. Hindi pwedeng, convenient na ako dito, Lord. Okay na ako rito. What if merong lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon? So you have to wait. So ang lingkod ng Panginoon ay lagi lang naghihintay sa pangungusap ng Panginoon sa Kanya. Again, so verse 5, the very good word na sinabi rito about the man of God is what? What can you say about the man of God here? Verse 5 to 6 hanggang 7. Lito? Contento, okay? Man of God is contented, yeah, in a way. No? Di siya nagsabi na, Lord, baka naman pwedeng ibang putahe naman ang dalhin ng uwak sa akin. So, hindi siya nagreklamo. The man of God does not complain. No? Bakit dalawa lang? Bakit umaga at hapon lang na pagkain? Bakit lang merienda? So, the man of God is contented. Bakit yung batis pa yung iinuman ko? Bakit hindi ka magpadala rito ng kape o ubas na alak man lang? Contented. Yes, Ate Jo. Okay. Man of God is not forsaken. Walang lingkod ng Diyos sa pinabayaan. Ano pa? Obedient. The man of God trusts and obey. Hindi mo pwedeng pag-iwalay yun. Okay? You cannot have one without the other. Hindi ka pwedeng magkaroon ng isa nang hindi kasama yung isa. Parehas po yun, sabay. Pagka nagtiwala ka pero hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi tawag doon pagtitiwala. Pag sumunod ka sa Panginoon pero hindi ka naman nagtitiwala sa Kanya, di ba? Meron doon attitude ng pagreklamo habang sumusunod ka.
So ang pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon ay magkasabay upang yung ugali mo, pati yung pagkilos mo ay iisa. So naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon, kaya sumunod siya at nagtiwala sa Panginoon. So gayon din ang lingkod ng Panginoon. So again, ayokong limitahan yung konteksto natin para sa mga pastor o lingkod ng Panginoon. Para din to lahat sa atin. Oras na tayo ay nagtiwala at sumunod sa Panginoon, sa tingin nyo ba pababayaan kayo ng Panginoon? Hindi. Nasa Biblia, sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Alam niyo po kung saan yun kinote? Ano yung konteksto? Contentment. Contentment ang konteksto nun. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng Panginoon. In a sense, kung anong provide niya sa'yo, dapat maging masaya ka. Kasi enough na yun. Yun ang provision ng Panginoon, yun ang grace ng Panginoon, yun ang makakabuti para sa atin. So we have seen a lot from chapter 17, verse 1 to 7. Let's proceed to chapter 8, verse 8, sorry. Naubos na yung tubig sa batis. So ano nang iinumin ng lingkod ng Panginoon? Magpapadala ba siya ng bombero para i-supply yung tubig? Verse 8. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang byuda. Ano inutusan niya nung una? Mga uwak, mga hayop na kung saan matakaw. Next, ano yung inutusan niya? Byuda. Pag sinabi nating byuda, mahirap na po yun. Di ba? Although yung mga byuda sa atin dito, di ba? Mga yayamanin pa rin, di ba? Pero sa Bible, pag sinabi pong byuda, ibig sabihin, para ka ng ulila. Di ba nga yung mga byuda sa Bible, di ba, inaalagaan nila? Kasi wala na po silang maaasahan sa buhay. Di ba nga yung balo na nagkaloob ng kanyang pera? Kasi yun na lang yung pera niya. After that, wala na siyang pangkain. Hindi niya alam kung saan siya makakakain pa ba siya o maaaring mamalimos na lang siya. No? So dito, isang byuda. Ang dami-daming taong pipiliin ng Panginoon. Bakit byuda pa? Anong gustong ipakita ng Panginoon? Na kahit yung taong walang kakayanan na iniisip mo ay kaya kong gamitin para i-provide yung pangangailangan mo. Which is true. Sometimes, no, bilang isang lingkod ng Panginoon, no, kapag may mga miyembro ka na mayayaman, sabi mo, Lord, salamat sa mga miyembrong mayayaman. Kasi tapat na nagkakalob at nagpapala talaga sa lingkod ng Panginoon. No. Hindi sila ang nagpa-provide, kundi ang Panginoon. At kahit ano ang katayuan sa buhay ng isang tao sa church, ay gagamitin ng Panginoon para maging pagpapala. Diba? So, sa pagdating po sa pagtulong, sa lingkod man o kahit sa kapatiran, hindi pinag-uusapan ang iyong social status o iyong income o yung kakayanan mo. It's not about your ability. Whenever we help people or whenever we contribute, we give, it's not about our ability. It's about God's faithfulness in blessing us. Yung mga pagpapalang ipinagkakalob ng Panginoon. Mga senior, mamaya maaga po sila aalis. Kasi may ayuda daw. Blessing yan from the Lord. Tama? Yung iba natanggap na. Si Kuya Manuel natanggap na eh. Nagjo-joke nga ako, baka pwede mo humingi ng 100 dyan. Sabi, kulang pa. Kulang pa raw. Okay, anyway, joke lang yun, no? Now, so, as we can see, no, God is faithful, even yung raven, even yung widow ay pwede niyang gamitin para pagpalain ang lingkod ng Panginoon. Now, let's proceed sa story naman ng byuda. May inutusan akong isang byuda na nagpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Wow, may lulutuin nga. No? Ano kayang lulutuin itong matandang babae na to, na byuda na to? Kasi namumulot siya ng panggatong, malamang kare-kare or kaldereta. We don't know. Let's proceed. Maari po bang makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari po, bigyan niyo na rin ako ng kapirasong tinapay.
Baka naman isipin nyo, yan pastor ang lingkod ng Panginoon, laging humihingi. ang pangit na description, no? No, hindi. Kasi inutusan siya eh. No, upang ipakita yung faith ng babaeng balo. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Wala raw silang tinapay, no? Meron pa kaming konting harina at ilang patak ng langis. So, gaano kakonti yung langis sa kanyang, na nasa kanyang lalagyan? Ilang patak na lang. Siguro, kukunti na lang yun, no? Para kang magpiprito ng itlog, tapos kukunti na. Hirap magprito ng itlog kung wala kang mantika, di ba? So, ganyan na lang. So, pag tinapay siguro, no, kailangan ng langis, maaaring dumikit sa lutuan, masasayang lang din. Kukunti na nga lang yung harina, tapos didikit pa. Di ba? Ang naman nun, sobrang sayang na yun, no? Now, namumulot nga po ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Ibig sabihin, huling pagkain na nila yon. After that, dahil nga tagtuyot, may taggutom na, balo ka pa, di ba? So, ang hirap ng buhay nitong babae na ito. At yung anak niya, no, hindi natin alam kung anong edad ng anak niya, ito na yung huling pagkain nila. Tas hahatian pa ni Elias. Parang kung ako si Elias, sabihin ko sana, ay, ganun ba? Sige, sa inyo na lang. Tubig na lang ako. Pero hindi. Tignan natin. Kung bakit pinilit ni Elias, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pakasarap pakinggan yan, no? Pag sinabi sa iyo ng lingkod ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Hindi yan sinasabi ng lingkod ng Panginoon dahil mapera siya. Sinasabi yan ng lingkod ng Panginoon dahil alam niya na sinabi ng Panginoon sa kanya na yung babaeng balo ang magpapakain sa iyo. So, ibig sabihin, kung siya magpapakain sa iyo, pag tumira siya doon, hindi mauubos yung harina at hindi mauubos yung langis. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. Hindi naman sinasabing kailangan marami. Maliit na tinapay. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. Kahit gaano kadami lutuin mo, hindi mo mauubos yun. Sarap ng ganong bigasan, no? Ng tipong kahit anong salok mo, no? Magsahin ka na ilang gatang? 4. Parang hindi nababawasan. No? Sana mayroong ganong bigas. Parang yung nag-iigib ng di ba, yung babae sa Samaria, yung Samaritana, saan po ba ako makakakuha ng ganong tubig? Dito sabi, hindi mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin na ni Yahweh ang ulan. Alam natin, lahat tayo gusto natin anli. Diba? Yan ang gusto natin, anli. Diba? Anli aircon, no? Saan kaya may ganun na aircon 24/7 pero walang bayad ng kuryente. Jumper, marami, di ba? Kaya dito mga may nagja-jumper, no? Tapos naka-aircon pa, kaya nawawalan tayo ng kuryente. Now, yun ang gusto ng tao. Unlimited provision. Kaya nga ng Panginoong Yesus nung nagpakain sa 5,000, di ba? Anong ginawa ng mga tao? Sumunod sa Kanya. Tumawid na siya na kabilang ilog at sabi, Panginoon, nandito pala kayo. Sabi ng Panginoon sa kanila, kaya niyo ako hinahanap at sinusunod dahil sa pagkain. Which is gano'n naman ang ibang tao talaga. Kaya ka dumadalo kasi may libre. Di ba? May gano'n. So again, not about libre, not about pagkain, but about who God is sa ating buhay. Pero dito, yung babae, sabi niya, hindi raw mauubusan ng harina at hindi mauubusan ng langis. Ginawa nga ng babae ang utos si Elias at naubos ang pagkain ni Elias at ang mag-ina sa loob ng maraming araw. Pang ilang araw na lang yung pang ilang lutuan na lang yung kanilang harina at langis, pang isa na lang. Pero ito, sabi, maraming araw. Hindi ko alam kung ilang araw o ilang buwan tumira dito si Elias, pero yung sa babae, mamamangha talaga siya. No? Hindi nauubos yung harina, hindi nauubos yung langis. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan.
tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Iniisip ko, no? Kung ang lalagyan ng langis ay kakarampot na lang, nung pinatak niya kaya, dumami kaya to o ganun pa rin karami? Tingin ninyo. Ha? Hindi natin alam, no? Maaring ganun pa rin karami upang magtiwala ulit yung babae sa kinabukasan. No? Makikita niya na nag-refill yung langis at yung harina. Now, verse 17. Tingnan natin. Hindi nagtagal, nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubang sakit ng bata hanggang ito'y mamatay. Ano kaya kinamatay ng bata? Ha? Namatay sa gutom? Hindi nga, dami nga. Baka namatay sa impatyo. Puro kabusugan. Hindi natin alam, okay? Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos, na parito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking kasalanan at patayin ang aking anak? So as we can see, itong woman na to, hindi pa rin ganun kalalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Na kahit na yung miracle ay nasa kanyang harapan, na-experience niya personal yung daily provision, na alam niya isang kainan na lang yung kanilang supply, pero dumami pa or nagamit pa nila sa maraming araw, pero nung namatay na yung kanyang anak, di ba, nagkaroon pa rin siya ng masamang damdamin towards the man of God. Sabi niya, galit ba kayo sa amin? Now, bilang man of God, ano kaya yung ginawa ni Elias? Akin ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanhik sa taas, sa silid na kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin kay Yahweh. Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? Now, hindi kasalanan ng Panginoon o hindi kasalanan ni Elias, hindi rin kasalanan ng babae o ng bata ang kamatayan ng kanyang anak. Ako naniniwala na ang kamatayan ay plano ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Every time na may mamamatay sa atin, kung nakakilala sa Panginoon, no? Para sa kapurihan ng Panginoon. Parang yung may nagtanong sa Panginoong Jesus bakit po ba siya nabulag? Dahil po ba makasalanan ng kanyang mga magulang? Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Hindi sa makasalanan ng kanyang magulang, kundi ito para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nung araw din yung binigyan niya ng paningin yung bata at nakakita yung lalaki actually at nung napapurihan ng Panginoon. So ganun din ito. Para sa kapurihan ng Panginoon. Why? Because God will resurrect the child, yung anak po niya. 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. What can you say about the man of God? Anong masasabi niyo sa lingkod ng Panginoon? Mapanalanginin. Okay? Ang una niyang nilalapitan, walang iba kundi ang Panginoon. Ano mo naman masasabi mo sa Panginoon? Dumudinig ng panalangin. Okay? Prayer is a part of the life of a man of God. And God answers their prayer according to His will. Now, nabuhay ang bata, inakay ni Elias ang bata at binalik sa kanyang ina. At sinabing, narito ang anak ninyo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon. Ito niya palang nasabi, tiyak ko na ngayon na kayo nga isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. So doon lang talaga na-build yung kanyang pananampalataya. So what can I say with the man of God? I can say that a man of God should build the faith of a person. Dapat ibinibuild niya yung pananampalataya ng mga tao na nakikinig sa kanya. Sa paanong paraan? Maaring sa pamamagitan ng encouragement, pero more so o lalong higit sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon.
Wala nang iba pang magbibuild ng pananampalataya natin kundi ang salita ng Panginoon. At kung hindi magiging tapat sa pangangaral ng salita ng Panginoon ng lingkod ng Diyos, paano niya mabibuild ang pananampalataya ng mga tao sa paligid niya? Katulad ng sabi ni Jesus Christ kay Peter, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Then feed my sheep. Feed in a sense, pakainin mo ang aking tupa. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Di ba, ang salita ng Panginoon, parang ito yung ating pagkain spiritual. Pinapakain tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Then pangalawang pagkakataon, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you more than this. Then feed my sheep. Yung pangalawang feed doon na tinutukoy is, pangunahan mo yung aking tupa. Then pangatlo, feed my sheep, which is ibang Greek word. Katulad nung una, ito ay pakainin mo. So magpakain ka, mag-lead ka, at the end, magpakain ka ulit. So, hindi ka magiging effective leader kung hindi ka marunong magpakain. Tama? So, yung unang responsibility ng lingkod ng Panginoon ay magpakain bago ka manguna. Dahil hindi ka magiging marunong o tapat na tagapanguna kung hindi ka marunong magpakain. At bago ka magpakain, ikaw muna ang kumain. Ikaw muna ang mag-aral ng salita ng Panginoon. So, dito nakita natin ang pananampalataya ng babae ay naging firm sa pamamagitan ng ginawa ng lingkod ng Panginoon sa tulong ni Yahweh. So, as we can see here about the man of God and about his God. Now, let's go to chapter 18. Medyo mahaba-haba po ito. I believe ito na lang yung last chapter natin to give way sa ating po mga senior. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon, ilang taon na? 3, yung tagtuyot. So 3 taon na wala pong ulan. Sabi, ni hamog. So ibig sabihin, lahat po ng pananim na tuyo na. Lahat ng tubig, ilog, batis, tuyo na rin po. Kasi nga po ay sobrang init. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon, ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab. Malapit na ako magpadala ng ulan sa lupaing ito. So, gaano katagal kaya siya tumira doon sa kuweba, gaano katagal siya sa bundok, gaano siya katagal tumira doon sa babae. So, more likely masabi natin merong taon ang kanyang inalagi. So, taon din yung tinagal nung hari ng pang isang araw na lang. No? Taon din ang tinagal. Malapit na ako magpadala ng ulan sa lupaing ito at nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ng tagutom sa Samaria kaya pinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. So si Obadias ay parang ikalawa o kanang kamay ni King Ahab. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas si Obadias ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib, tiglaman po ang bawat pangkat, at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, tayo na, galugarin natin ang buong lupain at tignan ang bawat ilog at libis. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka. Nagiwalay nga sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian, si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. So ganon katindi yung tag-init at tag-gutom, tag-tuyot sa kanilang lugar, na kahit yung mga batis talaga ay natutuyo at wala na po silang nakikitang damo. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. So nakita natin kanina si Obadias, siya po yung may takot sa Panginoon. At anong ginagawa niya nung pinapapatay yung mga propeta ng Diyos? Itinatago po niya. Okay, para hindi pumapatay ng mga kawal. Bakit kaya gustong patayin? Kasi ito pa mga propeta na ito, sila pa yung nagsasabi na huwag sumamba kay Asherah, huwag sumamba kay Baal. Pero sina Jezebel at si Ahab, sila po'y mag-asawa, yung reyna at yung hari, sila nagsasabi na huwag na sumamba kay Baal at kay Asherah. Pero dahil nga may mga propeta na tapat, na kahit na sila ay patayin, di pa rin sila sumasamba, papatayin talaga sila. Kaya tinago ni Obadiah sa mga ito. Pero pinapakain niya po ito. 3
Tanong, saan ang galing yung pagpapakain niya? Maaari rin sa palasyo, no? Ng mga supply, no? Di natin alam. Nasa paglalakbay, nakasulubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, kayo nga ba iyan, mahal na propetang Elias? Ako nga, sagot naman ito. Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab. Panginoon is small p, ibig sabihin yung naglilingkod, yung pinaglilingkuran mo, in a sense, yung nakakasakop sa iyo. Panginoong si Ahab, na sabihin mong narito ako. Ganito man ang sagot ni Obadias. Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo ako mapatay ni Ahab? Bakit kaya? Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos. Inahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo talagang kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapupunta niyo ako sa kanya para sabing narito kayo. Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. At kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh at mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas nung sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tig-50 bawat pangkat, at dinalan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapupunta ninyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo, tiyak na papatayin niya ako. Kasi pag sinabi niya, na doon po si Elias, kapag pumunta naman yung mga kawal, lagi namang yung Espiritu ng Diyos nililigtas si Elias. O dito ka pumunta, o dito ka pumunta. Kaya hindi nila natatagpuan. Nung sinabi niya na, sabi mo nandito ako, bakit naman ako pautusan niyo? Kasi pag sinabi ko, tapos mawala rin naman kayo, di ako papatayin. Sabi niya ganon. Pero for sure, hindi naaalis si Ahab. Si Elias. Sorry. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh, na buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Okay? Pastor, di ba masama sa Bible yung sabihin saksi si Yahweh? Di ba sa Bible, sa New Testament, sinabi, di ba? Dapat sabihin mo, narito ako. No? Ang problema ng New Testament, sa Old Testament, wala ang problema. Sa New Testament, nagkaroon ng problema. In a sense, na kahit na anong sabihin nila, lagi nilang saksi si Yahweh. Kahit na may yung mga bagay na hindi mahalaga, dahil hindi sila naniniwala sa isa't isa, kailangan nilang manumpa. So, naging gas-gas na yung linya saksi si Yahweh, na wala na siyang halaga. Kaya naging masama siya nung panahon ng New Testament. Parang, halimbawa, bumili po ako ng mantika. Saan ka bumili? Kaling Nena. Sure ka? Oo, saksi si Yahweh. Laging ganun na. Wala nang halaga yung pangalan. Pero ito, hindi pa. Okay? Tama yung attitude. It's not the word yung mali, but yung attitude ng person while saying that word. Nasaksi ko si Yahweh. Di ba? Pexman, mga ganon. Di ba? Parang kailangan mo pang sabihin, Pexman, mamatay man, saksi ko ba? Cross my heart, para lang maniwala yung tao. So kapag ganon, ibig sabihin, nagdududa pa siya sa ating integrity. But again, para lang, baka mamaya maisip niyo yung mga bagay na yun. Kaya, diniscuss na rin natin. Hinanap na ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng pinapasabi ni Elias at lumakad si Ahab upang salubungin ng propeta. Nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel? No? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo ay ang mga imahen ni Baal. Speaking of image, posible ba sa isang tunay na kakilala ng Panginoon, sumasamba ka dito, kasama natin, at the same time sumasamba ka rin sa isang, sabihin natin, lugar na mayroong mga imahe? Hindi po dapat. Okay. Diretsahin na natin. Sumasamba ka rito,
nagche-church ka, at the same time, nagche-church ka rin sa Katoliko. Hindi po tama yun. Kasi sumasamba sila sa mga imahe, tas hindi tayo sumasamba, hindi mo nakikita yung kaibahan. Ibig sabihin, hindi mo nauunawaan kung ano ang katotohanan. Hindi pa sa parehas lang naman Lord din yun Jesus Christ din Bible din naman Meron lang silang image. No. We are different. Okay? So, in case na meron man lang na pumupunta pa rin sa mga bahay-sambahan na may mga ribulto, hindi po kayo tunay na sumasamba. Okay? Ibig sabihin, hindi nyo nauunawaan ang katotohanan. Okay? Paano pag sabihin pa sa pare-parehas lang naman yan, sa Diyos din naman? Hindi po yun pare-parehas. Ito nga nagagalit si Elias, sumasamba sila sa imahe. Pastor, yun naman, iba naman imahe yun. Hindi naman yung mga guyang ginto. No. Kahit nasabihin mo, yun ang Panginoon, hindi mo ba alam na ayaw ng Panginoon na merong imahe na mag-representa sa Kanya bilang Diyos? How about the Ark of the Covenant? It does not represent God. It represents the presence of God. Hindi yun si Yahweh. Okay? Only the presence. So kapag nagpupunta ka pa sa mga churches na Catholic, we know that images are wrong at ang pananampalataya talaga nila ay iba sa pananampalataya natin. In a sense, kung meron man nakikinig ng mga kaibigan natin na Katoliko ngayon, anong pagkakaiba ng pananampalataya na meron tayo dito sa Barrio Obrero Baptist Church at pananampalataya ng mga Katoliko? Unang-una, naniniwala sila na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos at sa mga seremonya. Tayo naniniwala na hindi makapagliligtas ang pagsunod sa mga utos at seremonya. Ang makapagliligtas lamang walang iba kundi si Kristo. Laki ng kaibahan. Sila naniniwala na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya pag tinanong mo sila, ligtas ka na ba? Ang sasagutin nila, hindi pa. Bakit? Kasi hindi ko pa nasusunod lahat. Pero pag tayo tatanungin, ligtas ka na ba? Oo. Bakit? Kasi niligtas ako ng Panginoong Yesus. Nananampalataya ako sa Kanya. Yung ginawa ni Kristo sa krus na nagligtas sa atin, hindi yung gagawin natin para kay Kristo. Okay? Kasi yung ginawa ni Kristo sapat na. Pero yung gagawin natin, kahit kailan, hindi yun makakaabot, sabi ng Bible, sa kalwalatian o sa pamantayan ng Diyos. Okay? Yun yung unang-unang kaibahan. Kaya kalawang ikabahan, hindi tayo sumasamba kay Maria. Si Maria ay sumasamba kay Jesus. At hindi siya dapat sinasamba. Sinasamba siya ng mga ilan, di ba? Niluluhuran siya. At sabi pa nga, di ba, Maria, ina ng Diyos. Hindi po siya ina ng Diyos. Siya po ang naging ina ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Pero God does not have a mother. Wala pong ina ang Diyos. Okay? So, hindi po tayo naniniwala doon. Ikatlo, hindi po tayo nananalangin ng paulit-ulit. No? Manalangin ka ng 5 abagi ng Maria at 10 ama namin para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. No. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi ng Bible, confess your sins and Jesus Christ will forgive you. Di ba? Ipagtapat mo, repent. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. So, hindi ang panalangin o yung pagsambit ng mga panalangin o orasyon na magpapatawad, kundi yung Panginoong Yesus. Okay? So, napakalaki ng kaibahan. Okay? Higit sa lahat, relihiyon or sabihin natin, hindi sila kayang baguhin ng kanilang relihiyon. Which is true. Doon mo makikita kung sinong tunay na sumasampalataya, yung transformation ng buhay. Okay? Let's proceed. One verse na tayo? Verse 18, ikaw ang nanggugulo. Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan mo ang iyong ama. Sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos si Yahweh, ang pinaglilingkuran ninyo ay mga imahen ni Baal. Ngayoy, titipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal. So, ang daming propeta ni Baal, no? Kasi mga ilan dito ay maaring, quote-unquote,
propeta ng Diyos, na hindi naman talaga tunay na propeta ng Diyos kasi nagpunta sila sa pagiging propeta ni Baal. 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel. Di ba? Saan ka pa, di ba? Kung ikaw, magpapastor ka ba rito, gugutumin ka lang. O doon ka na lang magpastor kay Jezebel, may pagkain pa araw-araw. Kung convenience lang pag-uusapan. So again, ang katapatan sa Panginoon, ang pinag-uusapan po natin dito. At magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. So hinamon niya. Ilang propeta? 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah. Papuntahin mo sila lahat. At ako lang mag-isa. 850 in total. Pero ang pumunta lang is 450. Yung kay Baal lang muna. Wala pa yung kay Asherah. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Kumbaga, yung taong bayan, di ba? Alam nila na si Yahweh ang tunay na Diyos, pero dahil sa takot nila kay Ahab, sumasamba sila kay Baal. Kaya sinabi ni Elias, kung naniniwala kayo si Yahweh ang tunay na Diyos, kay Yahweh kayo maglingkod. Kung si Baal, sige kay Baal. Muli nagsalita si Elias, ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan, gayon din naman ang gagawin ko sa isa sa ipang toro. Pagkatapos tatawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. Sige, maghandog kayo, maghahandog din ako. Walang lalagyan ng apoy. Hayaan natin ang Diyos natin ang maglagay ng apoy. Kung ang si Baal ay lagyan niya ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Kung hindi, at si Yahweh ay lagyan ito ng apoy, then siya ang tunay na Diyos. Sumagot ang bayan. Sang-ayon kami. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro na ihanda sa inyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag niyong sisindihan ng kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinatawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami! Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw at paligid-ligid sa altar at tinayo nila, ngunit walang sumasagot. Kahit pala magsasayaw ka, no? Sa altar. Di ba? Wala pa rin. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sinabi niya, lakasan pa ninyo! Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya ay nasa palikuran. Baka nag-CR. Baka mamaya nagbumuni-muni pa. Baka di kayo naririnig. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog. Kaya kailangan gisingin. Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw. Anong sumunod? Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian habang sa maging duguan sila. Wala kayo naalala? Sinasaktan nila yung kanilang sarili para lang pakinggan sila ng Diyos nila. Ang Diyos natin hindi ganon. Hindi mo kailangan guhitan, hindi mo kailangan hampasin ang likod mo para tugunin ka ng Panginoon. Hindi po ganon. In fact, yung Diyos natin ang namatay para sa atin. Amen? Siya yung ipinako sa krus. So, hindi mo kailangan magpapako sa krus para sa Kanya. So, ano nangyari? Wala. Verse 29. Patuloy silang nagsigawan at nagungulan.
hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring tinig na anumang sasagot. Bakit? Kasi hindi siya tunay na Diyos. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kasi pinaguho po ito ni Ahab. Kumuha siya ng 12 bato. Katumbas bilang ng lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya ito ng isang kanal na maaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy. Kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganon din ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila ng isa pang buhos. Utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Partida. Buhusan niyo pa ng tubig. Nang 3 na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog. Wala kayong naalala? Kasi po ang paghahandog po sa kanila, umaga at hapon. Yung huling paghahandog ay 3:00 ng hapon. Okay? Which is the Lord Jesus Christ, the ultimate sacrifice, died at, sabi ng Bible, 3 p.m. Very interesting. Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon day, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Wow! Di ba? Siya lamang yung Diyos na buhay na tumutugon ng panalangin. Kahit anong luhod mo dyan sa santo na yan, hindi yan sasagot sa'yo. Ngunit ang Diyos, makakaasa ka na tutugunin niya ang iyong panalangin nang naayon sa kanyang kalooban. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Inutos ni Elias, hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinulingan nila sa mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Grabe naman, pastor. Ganon ang dapat sapitin ng isang taong nagpapanggap na lingkod ng Diyos. Lalong higit kung hindi niya nire-represent ang tunay na Diyos at ibang Diyos ang kanyang sinasamba. Which is ganoon naman ang mangyayari sa mga taong hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Hindi lang sila mamamatay dito sa lupa, mamamatay pa sila hanggang sa ikalawang buhay o pagkahiwalay sa Panginoon. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok ng Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utosan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utosan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman. Wika ng utosan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos si Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utosan. May nakikita po akong ulap sinlaki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na hihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. At last, uulan na rin po. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap, lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas sa ulan. At sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel.
lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh, hinigpitan ni Elias ang pagkatali ng kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. So, that's it. Chapter 17 and chapter 18 about the man of God, which is Elijah. No? Ang dami natin natutunan patungkol sa lingkod ng Panginoon at kung paano ang Panginoon ay kumikilos sa kanyang buhay. Imposible po na kung tunay kang likod ng Panginoon, hindi kikilos ang Panginoon sa iyo. Kikilos at kikilos ang Panginoon sa buhay mo. All you have to do is to trust and obey your God. Pero kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Amen? Sige po, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin kung paano katapat, Panginoon, sa inyong mga lingkod na hindi mo sila pinagkulang. Tapat ka, Panginoon, sapagkat kahit ang mga uwak at ang babaeng balo na walang kakayanan ay kaya mong gamitin upang pakainin at bigay ang provision mo sa inyong lingkod. Salamat, Panginoon, sapagkat kami rin, Panginoon, ay lingkod mo. Ang mga pastor namin, Panginoon, ay lingkod po ninyo. Dalahin ko po, Panginoon, na lagi niyo po silang ingatan at patnubayan. Lalong higit, Panginoon, si Pastor Sam na mag-undergo ng procedure, kung ito po yung kalooban. Lord, I pray na ingatan mo siya. Patnubayan mo ang mga kamay ng mga doktor na kikilos upang maging maayos at maging matagumpay po ang operasyon. Dalahin ko rin, Panginoon, ang inyong provision sa kanyang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, na makarecover po siya ng mabilis. Ikaw, Panginoon, na masunod sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Pinagkakatiwala po namin ito sa lahat sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya din, Panginoon, dalangin ko rin po sa inyo ang mga lingkod na nasa iba't ibang lugar. Hindi ko man alam ang kanilang mga pangalan. Maaring meron man sa kanila, Panginoon, o marami sa kanila ang mayroong pinagdaraanan na pagsubok. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo po sila. Ingatan niyo po sila. Dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng katapatan, lalo higit sa inyong salita. Huwag namin katamaran, Panginoon, ang pag-aaral ng inyong salita dahil ito ang pangunahing ministeryo namin upang mapakain ng tama ang inyong kawan. Ito'y malaking pananagutan na dapat namin laging isaisip. Patawad, Panginoon, sa mga panahon na kami nagkukulang sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, sa aming refleksyon. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nanay po na you need to go, okay lang po. You may go ahead. Then sa mga may iwan, we can have our short reflection.